Malaparaisong tanawin pero malaimpyerno ang buhay. Ito ang katotohanang natuklasan ko sa isla ng Fuga sa ilagang bahagi ng Pilipinas. Testing lang daw at may bayad ang nakibahagi pero ang posibleng nakataya, kalusugan ng mga kasali. Yan ang sinasabing nangyayari sa mga clinical testing ng ilang importanteng gamot. Personal naming inalam. Sinaliksik ang bawat anggulo. Bawat detalye kinumpleto. Ang lahat ng yan ay nakatala Sa Reporter's Notebook. Napakaganda ng Isla Fuga, pero nakatago sa nakabibighaning ganda nito ang mga kwento ng trahedya at ang malungkot na buhay ng mga residente. Moderno. Kasing bilis ng pagpalit ng panahon ang takbo ng buhay. At ang mga tao animoy nakikipaghabulan sa oras para umangat ang buhay. Ganyan dito sa Maynila. At unti-unti na ring humahabol ang ibang lungsod ng bansa. Pero alam nyo ba na may lugar pa rin sa Pilipinas na tila hindi umuusad ang buhay? Mahigit 7,000 isla. Ito ang biyaya ng kalikasan sa Pilipinas. Sa ilagang bahagi makikita ang isang gatuldok na isla, ang Fuga Island. Sinasabing ang isla ay mayaman sa kasaysayan, pero kaunti lang ang nakakaalam nito. Bihira lang kasi itong marating ng mga dayo. Kaya nang malaman ko na may mga kinatawa ng ilang ahensya ng gobyerno na pupunta sa isla, nagpasya akong sumama. Mula Maynila, bumiyahe kami sa bayan ng Claveria sa Cagayan. Narito ang mga bangkang maghahatid sa amin sa isla. Nanghiram kaming life jacket sa Coast Guard kasi sabi nila baka malakas daw yung alon. Kaya buti na makasigurado. Kasama namin ang ilang kinatawa ng National Historical Institute ng NGO na Jeremy Foundation, si Professor Connie Alaras ng UP at si Zaf Solmerin, isang reporter sa dyaryo. Sila ang mag-iinspeksyon sa ilang makasaysayang istruktura sa isla. Yung biyahe mula sa Claveria sa Cagayan papuntang Fuga Island, mga 3 oras na biyahe dito sa bangka. At sinasabi nga ng mga residente dito na karaniwang aksidenteng nangyayari, nabibiyak yung mga bangka dahil sa lakas ng alon. Sabi pa ng mga tao, mas madalas sa hindi, wala nakakaligtas dahil maraming paligpuno sa Babuyan Channel na dinadaanan natin ngayon. Ganda sana yung Fuga. May simbahan pala dito. Pagkawan ng mamuling ito basol Inabutan namin ang mga taga-Fuga na nagsasagawa ng Station of the Cross. '17th century pa nang itayo ng mga paring Dominikano ang simbahang ito sa Sitio Nagilian. Kahit sinunog ng mga pirata, nanatiling matibay ang kanilang pananampalataya. Hanggang ngayon, tila hindi ito nagbago. Katunayan, Latin pa rin ang kanilang dasal. Gloria Patris Spiritus Sanctus. Isang beses lang kada taon ang misa at pagbisita ng pari dito. Kaya namimili na lang sila mula sa isla nang mamumuno sa kanilang pagdarasal. Isa rito, si Mang Leonardo. Paano kayo napili na kayo yung magmisa, magdasal? Kami lang, yung kasama ko doon.
Yung kwan, si Tata Aldo. Pinili kayo. Oo. Sa Kristan nila ako. Ito nga ang nagpapatotoo kung ano, paano ang espiritualidad ng ating pamayanan dumaloy, yung katutubo na dinatnan, yung mga banal na ninuno, at paano rin tinanggap ang Kristyanismo. Kitang-kita mo yung sinauna. Nung tinatanong ko yung matatanda, paano ho ba nyo na ipagpapatuloy ang mga panalangin ganito na mana pa raw nila sa ninuno sa ninuno? Sa may di kalayuan sa sitio ding iyon, nakita namin ang kuweba ng Nagilian. Parang nakakataas ng balahibo, parang nakakakilabot. Kasi libingan to ng mga ninuno nila. So para sa kanila, napaka-sacred nitong lugar nito, banal itong lugar nito para sa kanila. Kailang tatabunan ng bato. 3 oras ang lakaran mula sa sitio Nagilian, narating namin ang sitio Sarungan. Sa loob ng gubat, natagpuan namin ang pira-pirasong mga banga na nagsilbing libingan ng mga katutubo. Pinaniniwalaan na sa fuga dumaan ang mga unang nanirahang Tsino sa bansa. Dala nila ang mga porselanang banga na naglalaman ng labi ng kanilang mga ninuno. Ang espiritu na nakapaloob sa ranga ito ay siyang nagbabantay ng community. Kaya nilalagay nila sa mataas na lugar upang makita, no, kung sino man yung mga intruders, kung sino man yung tagalabas na gustong pumasok. Gayun din sa may kabilang bahagi ng isla ang Sitio Mudok. Nakakita kami ng pira-pirasong mga buto ng katutubo. Bukod sa mga porselanang banga, nahukay ang puntod na ito ng pasabugin ng mga treasure hunter. So many years back, yan, porcelain. Yan mga That would inform us during what this dynasty, these porcelain wares. Kami po'y nagpapasalamat. Patnubayan niyo po ang lahat ng narinig. Matapos ang maikling pagdarasal, ibinalik namin isa-isa ang mga labi ng mga katutubo sa itinuring nilang sagradong lugar. Sa loob ng gubat, natuklasan din namin ang malaking istrukturang ito. Ang tawag sa malaking gusaling ito, Villa Vicenta. Sabi ng mga residente dito, ito daw yung tinitirhan nung namumuno ng Fuga Island noong panahon ng Kastila. Kaya lang mukhang tinamaan ng bomba kaya nagkasira-sira na. Pero may pa rin natirang parte nitong gusaling ito. Parang kulungan ng tigre kung kwento naman lang matatanda na kung mayroon hindi sumang-ayon sa patakaran nila, ilalagay dyan. Bahala yung tigre na kumain sa kanila. Si patakaran nino. Mga naunang tao rito. Sa kabila ng kagandahan at yamang kultura ng Fuga, malalim ang sekreto ng isla. Ito ang sikreto at misteryo ng buhay ng mahigit kumulang 2,000 taong naninirahan dito. Buhay at kamatayan sa Isla Fuga sa pagpapatuloy ng Reporter's Notebook. Halos lahat walang trabaho. Dahil sa kawalan ng makakain at maayos na patubig, halos kalahati sa kanila sinusundunan ni kamatayan. Pero bakit nga ba nananatili ang may 2,000 residente ng Isla Fuga? Ang mga kasagutan ay nakatala sa aking Reporter's Notebook. Simple ang buhay sa Fuga. Walang krimen, walang gulo. Ang mga tao madaling makapalagayan ng loob, maasikaso sila at matyaga. Pero sa kabila ng kabutihang ito, marami rin ang problema.
Walang kuryente sa fuga, kaya tuwing gabi, nagtitiis si Michelle sa ilaw ng lampara habang nag-aaral. 35 100 Remy 1 piano 4 Manolo was the son of a great bullfighter. Kaklase ni Michelle si Marites sa ika-4 na grado sa Nagilian Primary School. Hanggang grade 6 lang ang pinakamataas na antas sa eskwelahan, sa fuga. Pero sa kabila nito, matayog ang pangarap ng magkaibigan. Alay raw nila ito sa islang kanilang kinamulatan. Anak kan ti arapaap mo ti nga pagbalinan. Doktora. Doktora. Apay nga doktora ti kayat mga pagbalinan. Kaya't ko di makatulong ti para kata Anong gusto mo paglaki mo? maging isang guro Bakit? para tumulong sa mga bata na magsulat, magbilang at magsulat. May bago akong Si Aling Alicia na ina ni Marites ang guro ng dalawa. kasi dyan. Isa siya sa 2 guro sa eskwelahan. Dayo mula Claveria si Aling Alicia, pero baliwala sa kanya ang mahiwalay sa pamilya. Mas mahalaga raw ang makapagsilbi siya sa mga taga rito. Gusto ko naman na makita na ang kapaguran ko dito ang bunga ng pagsisikap ko rin dito, sabi ko. Iba kasi yung yung medyo mabantayan mo naman ang yung destino mo, di ba? Makita mo naman ang pag-unlad. Sa Fuga Island may basketball court at waiting shed, pero walang kalsada. Kaya walang humpay na lakaran ang pagtawid sa malalayong sitio. Dito? Sa buhok? Ayan, sige. Ang pangunahing sasakyan dito, mga kabayo at kalabaw. Wala ring ospital sa isla ng Fuga. May health center pero nadiskubre namin ang mga gamot mula sa mga donasyon ibinebenta ni Ruby, anak ng barangay kapitan. Po yung mga gamot niya dito. Ay, inuwi ko po sa bahay namin kasi hindi naman kung dito baka nakain yung mga gamot. Gamot. Nang bisitahin namin ang kanyang bahay, nakita namin ang mga nakaimbak na donasyong gamot. Kunti lang naman yung ipinapatong namin na kwan para meron kaming, para mas maipalakain namin pagkatapos ibibili namin ulit ng mga gamot sa kwan sa Claveria. Madalang pa sa patak ng ulan ang pagbisita ng doktor dito. Kaya umaasa lang ang mga residente kay Mang Seveniano, isang albularyo. Pero ang albularyong tulad niya, tinatablan din ng sakit. Nakiusap siyang isabay namin siya pag-alis para makapagpagamot sa Claveria. Claveria ho. Bakit po? Pagpapagamot sa ulcer. Bakit po ngayon lang kayo nakaalis? Kasi walang sakyan na magpunta ron sa Claveria. Kasabay po kayo sa amin. Opo. Ayon sa barangay, 50% ng mga sanggol na ipinapanganak namamatay. Katunayan, umaabot sa 40 bagong silang ang namamatay kada taon. Ang sanggol na ito hindi mapatahan. Kumikirot ang sugat sa kanyang mga paa. Hindi alam ng kanyang magulang kung ano ang tumubo rito. Ang kanyang mga kuko, isa-isang nanlalaglag. Sa albularyo mang pinapakita namin, pinapagamot ganun. Wala naman, matakot naman akong pumunta ron sa Claveria. Para pagamot ko siya, laksa naman ang alon. Si Alex, 8 taong gulang, nataga sa tuhod habang tinutulungang magkaingin ang kanyang ama. Ilang oras pang nakakalipas, nilagnat na ang bata. Inalok namin ang kanyang ama na dalhin siya sa Claveria para magamot, pero tumanggi siya.
wala raw siyang pera. Wala rin silang pambili ng gamot na ipinagbibili ng anak ng kapitan para sa mga tulad niyang nangangailangan. Kaya marami sa mga taga-fuga ay umaasa na lang sa mga halamang gamot. Ang mga simpleng sakit gaya ng katarata at pagkaduling parang habang buhay na parusa. At dahil sa kawalan ng mga matinong medikal na pasilidad, kilalang kilala na ng mga taga rito ang mukha ni kamatayan. Pag may sakit na po kami dito, kung ganito ang malakas ng alon, sir, hindi na namin maitatakbo sa labas kasi iniintay na lang po namin na namamatay. Tila mahirap pa nga sa daga ang buhay ng mga taga-fuga, lalo pa itong pinalala ng kawalan ng trabaho sa isla. Kaya marami sa taga rito ay nagkakaingin para mabuhay lang. Sa kanilang pananim nanggagaling ang pagkain sa bawat lamesa. Ang masaklap nito, hindi pa rin nakakabawi ang isla sa pananalanta ng mga bagyo noong nakarang taon. Itinumba ng bagyo ang kanilang mga palay. Kaya si Julie at ang kanyang pamilya, gabi ang pananghalian. Mahirap po ngayong taon na to. Ang buhay namin dahil nasira yung palay namin, wala kaming naani. Kahit man lang isang sako, wala. Nasira lahat. Pero higit pa sa kalam ng tiyan, ang problema ng isla ay may mas malalim pang pinag-uugatan. Sa mga dokumentong aming nakalap, Fuga Island Holdings Incorporated ang nagpapakilalang may-ari ng Fuga Island. Matangos, sexy, legs na hanggang langit, buhok na parang pinariban, artistahin. Pero ito ba ang kagandahan ng tunay na Pilipina? Sa tribo ng mga Tibuli at sa angka ng mga dumagat, matutuklasan ni Rafi Tima kung bakit mas kaakit-akit ang babae kapag tinatuan. O mas maganda kapag marunong mangubat. Ano ba ang tunay na kahulugan ng kagandahan? Ang tipo kong babae, Lunes sa Eyewitness. Nang magpunta ako sa Fuga Island, napatunayan kong hindi pala biro ang mabuhay doon. Mayaman man sila sa kultura, salat naman sila sa serbisyo at mga pagkakakitaan. Ang kanilang lupang tinatapakan patuloy na nagiging sanhi ng kanilang pagkakagapo sa kahirapan. Deklaradong Marine Reserve ang Fuga. Ayon sa DNR, hanggat makakaya, dapat na ipreserba ito. Hindi pwedeng gumawa ng mga bagay-bagay o mga pagkilos na makakasira sa kalikasan o sa kabuuan ng kalagayan ng marine protected o marine preserve area. Sa aming nakita, parang bolang nagpasalin-salin ang titulo nito, mula kay Alfonso Lim hanggang kay Tanyu. Base sa development plan ng mga may-ari ng Fuga, may planong gawing isang Hong Kong ang Fuga Island sa loob ng 20 taon. Aabot daw sa 50 bilyong dolyar ang puhunang inihanda ng mga developer. Ito yung airstrip na ginawa ng mga investors dito. Ito yung ginagamit nila pag lumalapag yung mga eroplano nila sa tuwing bibisita sila dito sa Fuga Island. At sa bawat kumpanyang humahawak sa Fuga, iba't iba ang patakaran. Ang daming binabawal, bawal magkaingin. Bawal magkaroon ng bangka. Bawal ng mangisda naman ng pang ibebenta. Hindi naman ibinawal kung ulamin lang. Dating ipinagbawal ang pag-aalaga ng hayop sa Isla Fuga. At kapag napayagan, may kaukulang kabayaran sa mga may-ari ng lupa. Ang mga lumang dokumentong ito ang saksi sa kanilang sinapit. Sa mga dokumentong aming nakalap, Fuga Island Holdings Incorporated ang nagpapakilalang may-ari ng Fuga Island na kung saan nakalagda ang isang Guillermo Facundo bilang kanilang kinatawan. Sinadya namin ang tanggapan ni Facundo sa Makati pero nakiusap siyang wag nang humarap sa kamera. Maliwanag ang plano nilang gawing tourist destination ang Fuga.
Pero kung anong plano nila sa mga residente nito, hindi daw nila masasagot sa ngayon. Tila pinagkaitan sila noon ng kabuhayan dahil sa mga patakaran ng kumpanya. Maging ang malawakang pagtatanim sa lugar ay ipinagbawal. Kaya pagkakaingin na lang ang kanilang pinagbalingan. Kung walang maani, ito ang pinagkakaabalahan ng mga tao. Ang pebble poaching o pamumulot at pagbebenta ng bato. Meron naman po kaming kaingin na tinatrabaho ng asawa ko. Ako naman nagaganito para maibili kami. 7 piso ang kinikita nila sa bawat lata. 30 pesos bawat sako. Pagdating sa Claveria at Apari, naibebenta ito ng mga middleman sa halagang 200 piso bawat sako. Pero ang itinuturing nilang kabuhayan, minsan buhay ang katumbas. Kailan ho may namatay na pagdadala nito? Nung January 16, sir. Ay, ano po? Diba? Lumubog yung bangka daw, sir. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagputol ng kahoy sa fuga. Pero ang mga residente na rin na nagsasabing pulis pa nagpapaputol ng mga ito. Si SPO1 Romeo Brillantes ang nagpakilalang pulis sa fuga. Balitang-balita doon na nagmay-ari si Brillantes ng isang chainsaw o di makinang pamputol ng puno. Ang mahirap, nung natapos na siya, binawalan na yung mga iba na kumukuha ng materials ng bahay nila. Nang magpunta kami sa kanyang bahay para kumpirmahin ito, wala kaming nakitang chainsaw. Wala din si Brillantes. Pero sa likod ng bahay, ito ang tumambad sa amin, mga tinistis na puno. Sabi, gaano din siya, napapatroso din siya. Papatroso. Ito, yung ginamit namin sa bahay. Troso na nagpapatroso ng Nagpapaputol, binibenta sa labas. Ay, hindi. Meron akong alam dyan na may nagbenta, pero pwede nyo naman tanungin sa mga tao na. Yun ang talagang hindi ko inamin yan talaga. Marami akong alam dyan, pero hindi na lang ako hindi ko rin sinasabi sa asawa ko. Kasi taga rito ako. Kung ang ibig sabihin ng puga ay pagtakas, mistulang bilangguan naman ang isla. Bilangguan ng mga ambisyon at pangarap. Mula pa sa kanyang lolo at ama, si Aling Cherry, hindi na nakaalis ng Isla Fuga. Ngayon sa tingin niya, ang 3 taong gulang na anak na si Paul na lamang ang kanilang pag-asa kung mabibigyan ng magandang edukasyon ng bata. Lalo na noong may kumpanya dito mahigpit na hindi kami makalabas, na hindi kami sasakay sa sasakyan nila. Siguro yung isang tibayan na yung mga politiko nakakapit dito. Pwera yung kompletong basic services. Yung mga complain nila ngayon, pag noon hanggang kung minsan yun pa rin ang kino-complain. When in fact, hindi na yun ang nangyayari. Yun ang isang problema dyan. Kaya siguro sa sama ng loob ng mga tao, hanggang ngayon yun ang sinasabi nila. Nang huling pumunta ang alkalde sa Fuga, natatandaan ng mga residenteng nangako ito ng solar panel para magkaroon sila ng kuryente. Hindi naman daw nagpapabaya ang lokal na pamahalaan. O, inaayos naman namin yan. In fact, nung nanalo ko ng 1992, kasi napansin ko nga itsura ng buhay noon dyan. So sabi ko, pinangako ko sa sarili ko, kung mananalo ako, babalik ako rito. Nalaman namin kabilang sa mahigit 600,000 pisong pondong inila nila para sa Barangay Fuga ay ibinili ng generator at bangka. Pero sa aming pag-ikot, ang tangi naming nakitang generator at bangka ay pag-aari daw ng kapitan. Personal na pera raw ang ipinangbili niya rito. Wala ho bang nag-donate sa inyo? So lahat ho yun, personal na pag... Sa kabila ng hirap ng buhay, may isang bagay akong hinangaan sa mga taga-Fuga.
hindi sila nawawalan ng pag-asa. Ako nananalangin na lang po ako sa Panginoon. Sana pagdating ng araw, giginhawa rin ang islang ito dito sa Puga. Ang paninirahan sa Fuga ay isang matinding pagsubok. Napatunayan namin ito nang biglang lumakas ang hangin at kumapal ang ulap. Hindi kami nakaalis ng isla. Sinikap naming humingi ng tulong. Mula sa isang bahagi po ng Pilipinas kung saan walang kuryente, walang ospital, walang edukasyon ang mga tao, Fuga Island, bahagi ng Babuyan Island, si Jiggy Banikat ng GMA News. Jiggy, magandang umaga dyan, Jiggy. Magandang umaga sa inyo, Mang Mike. At nandito nga tayo. Ito ay ikalawang araw ng pagkaka-stranded namin dito sa Fuga Island dahil ayaw nang bumiyahe ng mga bangkero. Sa sobrang lakas ng alon at hangin dito. Nang umayos ang panahon, agad kaming bumiyahe. Kasama namin si Mang Severiano, ang albularyo ng isla, na magpapatingin sa doktor sa Claveria. Thank you. Thank you. Habang papalayo ang aming bangka, hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Nakakalungkot isipin na tila matatagalan pa bago makawala sa kahirapan ang mga taga-fuga. Pero kapag naaalala ko ang mga tao sa isla na sa kabila ng kasalatan, punong-puno sila ng pag-asa. Hindi nalalayo na isang araw, matatakasan at makakalaya rin sila sa kahirapang matagal nang gumapos sa kanila. Ako si Jiggy Manikad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Eksperimentong may banta ng kamatayan para mabuhay ang iba. Ang mga detalye sa pagpapatuloy ng Reporter's Notebook. Eksperimentong magdudulot daw ng mas mahabang buhay sa milyong may sakit na AIDS. May bayad sa makikibahagi. Tataya ka ba? Shampoo, deodorant, facial cleansers. Bago pa natin mabili ang ilang karaniwang produktong tulad nito, dumadaan muna ang mga ito sa mahabang proseso. Bahagi ng prosesong ito ang testing kung saan minsan tao ang pinag-eksperimentohang gumamit ng mga produktong ito. Maaga pa lang naghahanda na si Aling Clarita. Sideline niya ang pagiging test subject sa mga bagong produkto. 3 taon ng profesional na human guinea pig si Clarita. Sa kanya tinitesting ang ilang produkto na ilalabas pa lang sa merkado. Nasubukan na niya halos lahat ng produkto. Sa kilikili, tapos sa buhok, at saka sa mukha. Pinagkakakitaan din ni Aling Clarita ang mga testing na ito. 20 pesos ang bayad sa kanya tuwing sumasalang siya sa eksperimento ng shampoo. 350 piso naman sa 4 na araw na testing ng mga bagong deodorant. At may gift pack pa kung facial cleanser ang kanyang susubukan. Kung doon ka lang sa lugar nyo, wala kang kikitain na ganun. Pakipag-chismisan. Doon, may merienda ka na. May pera ka pa. Ang Unilever ang isa sa mga kumpanyang nagsasagawa ng mga human testing. Mahigpit daw ang proseso ng pag-eeksperimento ng mga bagong produkto. Actually, it's a Unilever policy na lahat ng produkto bago dumapo sa balat o sa buhok ng mga tao, we make sure that it's actually safe dermatologically, environmentally. We actually have a global safety regulation board which is based in our headquarters in London, together with all the global technology centers around the world. And we ensure that we actually get a certificate from them before we can proceed with any consumer testing or before we can actually launch a product. Pero minsan, hindi maiwasan na sa mga ganitong eksperimento, nagkakaroon ng di magandang epekto sa mga test subject.
Katulad na lang ng nangyari kay Risa, kaibigan ni Aling Clarita. Matinding pangangati ang inabot niya nang magpahid siya ng astringent na tinetesting sa kanyang pisngi. Pag-apply pa lang, mararamdaman mo na na mahapdi, tapos sa kabila hindi. Ayon sa Unilever, sa mga ganitong pagkakataon, may sarili silang mga doktor para bantayan ang mga test subjects sakaling magkaproblema. We even, have an internal clinic with expert doctors to actually see their state and everything like that. But those cases are very, very minimal. But that's a separate segment. Sinisiguro din daw ng kumpanya na ang produkto na kanilang ipinapasubok ay ligtas at dumaan sa kamay ng kanilang mga eksperto. Kung tutuusin, simpleng kaso lang ang dinanas ni Risa. Meron kasing ginagawang human testing sa bansa na lingid sa kaalaman ng karamihan. Si Emily, HIV positive. Desperado sa paggaling kaya minabuti niyang maging human guinea pig. Nung time na yun, hindi. Ang inisip ko, kapag sakaling may mag-aalok sa akin, nasubukan ang mga bagay-bagay na makakapagpagaling, gagawin ko. Ano una-una mo sinubukan? Capsule. Ano yung capsule na yun? Hindi ko siya alam kung anong klaseng capsule yun. Basta sa akin lang, yung makakatulong at makakapagpagaling sa akin. Ayon kay Emily, hindi pinaliwanag sa kanya kung ano ang maaaring maging epekto ng kapsulang ininom niya. Ang alam lang niya, galing ito sa isang dayuhang kumpanya at eksperimental na gamot umano ito sa HIV. Bagamat may nakausap kaming ginawang human guinea pig, walang impormasyon ng DOH na may mga international pharmaceutical company palang nagsasagawa sa Pilipinas ng mga pag-aaral ukol sa bagong gamot para sa HIV at AIDS. Wala pa tayong international pharmaceutical company na interesado dyan. Pero palagay ko mas mabuti tayo nang gumawa ng research na yan para yung datos atin na rin at tayo na rin magpalaganap. Ang Department of Health. Sa ngayon, wala raw talagang malinaw na batas sa Pilipinas tungkol sa testing ng mga gamot at produkto sa mga tao, ayon sa Philippine Council for Health Research and Development ng Department of Science and Technology. May mga set protocols talaga yan. May mga methodologies na acceptable to a community of researchers. So, hindi basta-basta kung anong proseso ang gusto mong gawin, ay gagawin mo na. Walang yung law or yung body of jurisprudence. Ayon pa sa kanya, dapat ay may written consent o kasulatan ng pagpayag mula sa mga taong sasailalim ng testing. Kinakailangan ring ipaalam sa mga human subject ang anumang side effects na kakabit ng paggamit ng mga bagong produkto. Maging ang mga mambabatas, aminadong walang malinaw na regulasyon tungkol sa clinical testing. I am not aware of any law regarding clinical testing of any drugs. Hindi rito nagtatapos ang kalbaryo ng mga taong desperadong makahanap ng lunas sa kanilang mga nakamamatay na sakit. Marami sa kanila kumakapit na sa patalim, may salba lang ang sariling buhay. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking reporter's notebook. Patikim pa lang yan sa mga problemang hinaharap ng ating mga kababayan, mapaisla man o Metro Manila. Ang buong kwento ng mga kababayan nating walang pera at kumapit sa patalim dahil sa kalusugan. Antabayanan sa susunod na Martes. Kung may nais kayong ipasiyasat na isyo o balita, maaari kayong tumawag sa aming numero 928-4239. Maaari rin po kayong mag-email sa reportersnotebook@gmanetwork.com. At para sa karagdagang impormasyon, mag-log on lamang po sa www.igma.tv. Para sa malalimang pagtingin sa mga isyo at balita, samahan nyo kaming muli sa susunod na Martes. Ako po si Jig Manikan. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook. For action, Reporter's Notebook. Halika sa OBB, ganito.
Sa simula't simula, may okasyon man o wala, para sa amin, pangarap ng bawat Pilipino ang pinakamahalaga. At sa bawat pagpatak ng luha, sa lahat ng naidulot na ligaya, kasama natin ang nag-iisang fairy godmother sa pagtupad ng ating mga kahilingan. Sa kauna-unahang wish granting program sa telebisyong Pilipino, Wish Ko Lang.